Muli po ay sumasa inyong ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at gaya po ng dati, inaanyahan namin kayo samahan nyo kami sa may kalahating oras na pagtalakay. Ako po kapatid na Orly de Guzman, muli po kasama natin ang kapatid na Christian Cruz. Maraming salamat po kapatid na Orly. Mga kaibigan, welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Ang mga sumasampalataya po sa Biblia, pati na yung mga hindi po sumasampalataya dito, sila po ay naniniwala na bukod sa buhay na taglay po natin ngayon, ay mayroon pang buhay na walang hanggan. At alam po ng maraming tao na napakahalaga ng buhay na walang hanggan. Totoo po yan kapatid na Orly. Bagaman ang tunay na buhay na darating po ay hindi po kailanman maihahambing sa buhay po na taglay natin ngayon. Subalit ang nakalulungkot po, maaring ang iba po ay nahuhulog doon po sa pagpapawalang halaga sa tunay na buhay o sa buhay na walang hanggan. Maaring ang iniisip at gustong itanong ng ating mga taga-subaybay, sa anong paraan kapatid na Christian, mas napapahalagahan ng tao ang buhay na taglay ngayon kaysa buhay na darating? Kapag ka po, dito na lamang po sa buhay na ito, nauubos ang panahon at lakas po ng isang tao. Teka, baka ang kanilang gustong itanong, masama ba naman na pag-ukulan ng panahon na asikasuhin ng tao ang para sa buhay na ito? Mali ba yun? Hindi po. Katunayan po, kapatid na Orly, talagang utos po ng Diyos na nakasulat sa Biblia na dapat na ang tao'y maging masipag. Ang tao'y dapat gumawa o magtrabaho po. Subalit, ang mali po ay ang hinaharap na lamang po ng tao at pinagbubuhusan niya ng kanyang panahon, ng kanyang sakripisyo, ay ang ukol na lamang po sa buhay na ito. Kailan nangyayari yun? Kailan po napapawalan ng kabuluhan ng tao ang buhay na darating at ang mas pinahahalagahan ay ang para sa buhay na ito? Kapag ka po dito na lamang niya ibinuhos ang kanyang panahon, ang kanya pong buong pansin sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka itanong ng mga sumusubaybay kapatid na Christian, bakit hindi dapat na sa buhay na ito lamang ubusin ng tao ang kanyang panahon, ang lahat ng kanyang mga pagsasakit at dahil nga ron napawawalang halaga na niya ang buhay na walang hanggan? Mabuti po, Biblia po ang ating pasasagutin. Dito po sa Job, sa 14, 1 hanggang 2 at 5, ganito po mga kaibigan ang ating mababasa. Ang buhay ng tao'y maikli at batbat ng hirap. Natutuyong parang damo, namumukadkad na parang bulaklak, naglalahong parang bula, parang aninong lumilipas. Sa simula pa'y may takda na ang kanyang araw. Kung gaano kahaba ang itatagal ng kanyang buhay, nilagyan mo siya ng hangganan. Di niya ito malalampasan. Kapatid na Orly, gusto po nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay na sa talatang ito po na aking binasa, ay inilalarawan po ang buhay at pamumuhay po ng mga tao. At yan alam na alam ng ating mga kababayan At batay sa talata na binasa mo kapatid na Christian, sa ano inihambing ng Biblia ang buhay na taglay ng tao para ipakita ng ating Panginoon Diyos na talagang marupok ang buhay ng tao? Opo, ang sabi po sa binasang talata, natutuyong parang damo, naglalahong parang bula, parang aninong lumilipas. Kaya talagang ang buhay po ng tao, kapatid na Orly, hindi nga lang po basta maikli, kundi napakarupok pa po. At hindi nga maikakatwiran ng tao na siya'y bata pa, Tama po. o kaya ay malusog siya, wala siyang sakit, at kumpletong kanyang vitamins, at nag-eehersisyo siya. Sapagkat alam naman natin na ang namamatay, hindi lang yung matanda, hindi lang yung may sakit, pati yung taong malusog, kahit pa bata pa ang tao, sa araw po na itinakda ng ating Panginoon Diyos ay darating ang kamatayan at sayang lahat kung ang kanyang pinagbuhusan lang ng panahon ay ang para sa buhay na ito. Kaya mga kaibigan, napakahalaga na dapat matiyak po ng bawat isa na hindi nasasayang yung ating lakas, yung ating panahon sa mga bagay na ukol lamang po sa buhay na ito. At doon sa sinabi sa ating binasa na ang sabi maikli ang buhay ng tao, batbat ng hirap, bakit ganyan ang patutuo ng Biblia tungkol sa buhay na taglay ng tao? Biblia pa rin po ang sasagot po. Dito po sa Ecclesiastes, sa 2:22 hanggang 23 at 21. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano man gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Lahat ng ginawa ng tao ay pinamuhunanan niya ng karunungan.
kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Mga kaibigan, kaya po sinabing ang buhay ng tao ay batbat po ng hirap at puno po ng kabalisahan, sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, anuman ang gawin ng tao, nagdudulot sa kanya ng kabiguan, sakit ng kalooban, balisa at ng hinanakit. Baka isipin ng iba, siguro yan doon sa mga hindi nag-isip, doon sa mga hindi gumawa ng plano sa kanyang buhay, kaya ganyan napasadlak ang buhay niya. Hindi po, sapagkat nilinaw din po sa talata na ang lahat anya ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. At ano tinitiyak ng Biblia sapagkat marupok nga ang buhay ng tao? Sabi po, pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya o darating po ang kamatayan. At ayon pa rin sa patotoo sa atin ng banal na kasulatan, paano inilarawan ng banal na kasulatan ang masamang kalagayan ng buhay ng tao sa mundo kahit pa ang tao ay nag-iisip at nagpaplano. Opo, dito naman po sa Ecclesiastes, sa 5:17, ganito po ang nakasulat. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng balisa, hapis, karamdaman at kabiguan. Kapatid na Orly, ito pa po ang isang paglalarawan pa ng Biblia sa buhay po na taglay ng tao ngayon. Ang sabi po, ang buhay anya natin ay laging may alinlangan, puno ng balisa, ng hapis, karamdaman at kabiguan. Sino magsasabi na hindi totoo yan? Hindi po ba yan nga ang nararanasan ng lahat ng uri ng tao? Alam na alam natin yan. Lalo pa nga ng mga ama, ng mga ina ng sambahayan, lalo pagka kinakapos na ng pangangailangan, pagka umiiyak ng mga anak, pagka mayroong nagkakasakit, iba't iba ang mga problema, wala pang maipambili ng gamot kung mayroong may sakit sa kanila. Ano po ang nararamdaman po ninyo mga magulang? Hindi po ba pagkabalisa, hapis at pag-aalinlangan? Kaya totoo yung sinasabi sa banal na kasulatan eh. Opo. At maidagdag ko lang po, kapatid na Orly, yung binanggit po kanina sa binasang talata na ang sabi ay may mga gabi na hindi po makatulog ang tao dahil sa pag-iisip. Totoong-totoo yan. Subalit sa kabila ng lahat ng iyan, kapatid na Christian, ano pa rin ang napapansin natin na pinagbubuhusan ng tao ng kanyang buong panahon? Ito pong ukol sa buhay na ito, lalo pa nga kapatid na Orly, kapag ka po ang tao naranasan niyang sumagana po o kaya yumaman, kaya lalo ho siyang parang naaakit na ibuhos po yung kanyang buong panahon sa mga bagay ukol po sa buhay na ito. Yan ang ating pag-usapan ngayon, kapatid na Christian. Pakikinabangan ba ng tao ang mga kayamanan, ano man ang kanyang pinagpagalan, ano man ang napasa kanya kapag ka siya ay namatay na? Hindi po. Yan po ang patutunayan namin, mga kaibigan, dito po sa Ecclesiastes. Sa 5, ang talata po ay 15. Kung paanong tayo'y walang dala ng sumipot dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghirapan. Kapatid na Orly, tinitiyak po dito sa talatang binasa po natin na talagang ang mga kayamanan po na pinaghirapan po ng tao habang siya'y nabubuhay, pagdating po ng kanyang kamatayan o ng kanyang pagpanaw, hindi po niya madadala yon sa kanyang libingan. Ngayong buhay ang tao, ngayon siya'y malakas, pakikinabangan niya ang kanyang kayamanan, pati na yung kanyang kapangyarihan. Ang totoo, nagagamit pa nga ng tao napapakinabangan ang kayamanan, pati ang kanyang kapangyarihan. Pero sa oras na ang tao po'y namatay na, kahit pa sabihing napakarami niyang salapi na nakalagak sa maraming bangko, wala siyang madadalang anuman sa kanyang kamatayan at wala siyang pakikinabangan anuman sa kanyang naipundar sa buhay na ito. Tama po. Maidagdag ko lang po doon, kapatid na Orly, kahit marami siyang tahanan, pagka dumating ang kanyang kamatayan, imposible ho na yun matahanan niya. At kahit pa napakarami niyang sasakyan, tama po. Pagdating ng kanyang kamatayan, isasakay siya sa isang sasakyan na hindi pa niya gustong sakyan. Yan ang buhay po ng tao sa mundong ito. Ano pa ang dahilan kaya hindi marapat na sa buhay na ito lamang ibuhos ng tao ang kanyang buong panahon at ang kanyang buong pagsisikap? Sa Ecclesiastes 4:1 ay ganito naman po ang itinuturo pa ng banal na kasulatan. Nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumulong sa kanila, sapagkat makapangyarihan
ang sumisikil sa kanila. Kapatid na Orly, ito pa ang isa po sa sinasabi ng Biblia na kalagayan po ng buhay ng tao sa mundong ito. Ang kawalan po ng katarungan sa daigdig. Sabi nga po sa binasa nating talata, nakikita natin na ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumutulong sa kanila. Bakit walang tumutulong? Dahil basta walang may kakayahang makatulong. Hindi po. Kundi ang sabi po, ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumutulong sapagkat makapangyarihan ng sumisikil sa kanila. Kawawa talaga yung mga naaapi eh. Opo. Pero ayon sa Biblia, ang magiging kawawa lang ba yung mga naapi, yung nawala ng katarungan? Paano yung mga nagkait ng katarungan at yumurak sa karapatan ng tao na sinasabi ng Biblia? Dito po sa Amos, sa 5:7, ganito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan ng mga tao. Kapatid na Orly, malinaw po na tinitiyak po sa banal na kasulatan na kahabag-habag po ang mga taong nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan po ng mga tao. Sa makatwid, mga kaibigan, pinatutunayan po, hindi lamang po ng Biblia, kundi maging ng mga pangyayari sa kasalukuyan na talagang hindi po sa buhay na ito ang dapat pagbuhusan ng tao ng kanyang panahon at ng kanyang lakas. Kaya walang dahilan para dito lang ibuhos ng tao ang kanyang buong pagsasakit Dahil hindi po naman ito ang tunay na buhay na ating inaasahan Merong buhay na darating na sinasabi sa Biblia. At ano ang napakalaking pagkakaiba ng tunay na buhay o ng buhay na darating kaysa buhay na taglay ng tao sa kasalukuyan? Dito po, nakatala sa Isaias 65:17, ganito po ang ating mababasa. Narito, lilikha ako ng bagong langit at bagong lupa. Hindi na maaalaala ang mga dating bagay, ni mananariwa pa sa isipan. Mga kaibigan, tandaan po natin na ang inaasahan po nating tunay na buhay ay hindi po sa mundong ito natin gugugulin. Kundi doon po sa sinasabi ng Biblia na bagong langit at bagong lupa na nilikha po ng Panginoong Diyos. At ano katangian ayon sa Biblia ng bagong langit at ng bagong lupa? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, doon ay hindi na maaalaala ang mga dating bagay. Bakit sinabi na ang mga dating bagay ay hindi na maaalala doon sa bagong langit at bagong lupa? Sa parehong talata po, dito po sa Saling Magandang Balita Biblia, ganito po ang nakasulat. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Mga kaibigan, ito po ang dahilan kaya hindi na po maaalaala ang mga dating bagay sapagkat tiniyak po ng Biblia na ang mga pangyayari ay pawang lumipas na at hindi na ho babalik. Alin ba yung sinasabing mga pangyayaring lumipas na at hindi na babalik doon sa bagong langit at bagong lupa? Dito po sa Apokalipsis 21:1-4 ay ganito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kapatid na Orly, napakalinaw po kung alin ang itinuturo ng Biblia ng mga dating bagay na pagdating po dun sa bayang banal ay lumipas na at hindi na po babalik. Ito po ay ang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, sakit na mga nararanasan natin sa mundo. At doon sa bayang banal, sa bagong langit at bagong lupa, ano pa ang hindi mararanasan doon ng tao ayon sa Biblia? Sa Apokalipsis 7:16-17 ay ganito pa po ang itinuturo po ng banal na kasulatan. Hindi na sila magugutom, ni mauuhaw man. Hindi na sila mabibilad sa araw, ni magdaranas man ng matinding init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y aakayin niya sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat butil ng luha sa kanilang mga mata. Mga kaibigan, kung sa mundong ito ay nagdaranas po ang tao ng gutom at ng uhaw, subalit pagka ang tao po, kapatid na Orly, nakarating na doon sa bagong lupa, bagong langit, tinitiyak po ng banal na kasulatan, hindi na po sila magugutom ni mauuhaw man.
Sa makatuwid, naroon ang perpektong buhay. Opo. Naroon ang buhay na dapat pakahangarin po nating lahat. At ano ang mangyayari pagka ang tao'y nakarating sa bayang banal? Ang katawan ba natataglay ng tao dun eh? Katulad pa rin ang katawan na taglay ng tao sa mundong ito? Hindi po, kundi iaangko po, kapatid Norley. Nabanggit po ninyo, ito'y ang bayang banal, maluwalhating kalagayan, tahanan po. Kaya papalitan po ng maluwalhating katawan. Katunayan po, mga kaibigan, dito po sa unang Korinto, sa 15:51 hanggang 54, ganito po ang nakasulat. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kasabay ng huling tunog ng trumpeta, pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat papalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ng namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Sana po ay napansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Orly, na hindi po ang katawang taglay natin ngayon ang tatahan po doon po sa bayang banal. Kundi ang sabi po sa Biblia, babaguhin anya tayo. At ano ang sinasabi ng Biblia na magiging pagbabago sa katawan noong mga makakarating doon sa bayang banal? Ang sabi po sa talata, ang katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay papalitan ng hindi namamatay. Kasi nga, kung ang katawang tataglayin doon sa bayang banal katulad din ng katawan natin dito na tumatanda, nanghihina kasi nga nagkakasakit, namamatay, nabubulok, hindi rin magiging lubos ang kaligayahan. Opo. Samantalang ang naroon po sa bayang banal ay lubos na kaligayahan. Binasa natin kanina, dito maraming naaapi, lumuluha, walang tumutulong. Doon ba sa bayang banal, ganun pa ba ang magiging sistema ng buhay at pamumuhay? Pakinggan po natin dito po sa 2 Pedro, sa 3 at 13, ganito po ang sagot ng Biblia. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kapatid na Orly, ibang-iba talaga ang magiging kalagayan po ng tao doon sa bayang banal kumpara po sa kalagayan ng tao dito sa mundong ito. Ano naghahari doon sa bayang banal? Ang sabi po, naghahari po doon ang katarungan. Kaya dapat talagang pakanasain ng tao, anuman ang kalagayan niya sa mundong ito, na makarating doon sa bayang banal. Pero malamang ang sinasabi ng ating mga taga-subaybay, gusto naming makarating doon. Gusto naming maranasan ang buhay na walang hanggan, ang perpektong buhay, ang maluwalhating buhay. Pero paano ang tao makakarating doon? Maniniwala lang ba na mayroong bayang banal? Maniniwala lang ba na mayroong buhay na walang hanggan? Sasampalataya lang ba kay Kristo na siyang lulupig sa kamatayan? Sino ang mga tao, kapatid na Christian, na ayon sa Biblia ay makakarating doon sa bayang banal, magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Pakinggan po natin ang sagot ng Biblia dito po sa Kolosas. Sa 1:12 hanggang 13 at 14, ganito po ang nakasulat. Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kaibigan, napakalino po na tinitiyak ng Biblia kung sino ang mga tiyak na taong magmamana ng bayang banal. Sila po, ayon kay Apostol Pablo, ang mga iniligtas sa kadiliman at inilipat po sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kaya mali yung iniisip at kuro-kuro ng iba na pare-pareho lang ang lahat ng relihiyon. Opo. Kasi doon po sa binasa ng kapatid na Christian, merong pag-aalisan, may paglilipatan. Tama po. Kung pare-pareho lang, ba't aalisin pa? At ba't ililipat pa? At tiniyak po kung saan ililipat. Ililipat po doon sa kaharian ng anak. Ngayon, paano makikilala yung kaharian ng anak? Kasi baka merong mga grupo ngayon na ang pagpapakilala sa grupo nila, kaharian ng anak, kaharian ni Kristo. Ayon sa Biblia, paano makikilala yung kaharian ng anak? Nasa talata rin pong binasa natin, yun anyang kaharian ng anak, siya rin pong kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran po
ng ating mga kasalanan. Sa makatwid, kung alin yung tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, Opo. mga mahal po naming taga-subaybay, yun ang kaharian ng anak. Yun po ang kaharian ni Kristo. At ang mga nasa loob po nun, mga inalis sa kadiliman, dinala sa liwanag at tiniyak na pagmamanahin ng mga pangako ng Diyos. Ang mamanahin nga bayang banal at ang tataglayin po doon ay buhay na walang hanggan. Alin ang pinatutunayan, kapatid na Christian, na iglesia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin ang sagot dito po sa Gawa sa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kapatid na Orly, napakalinaw po sa binasa nating talata na ang tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya kapag ka ang tao po ay nasa loob po ng iglesia ni Kristo, tiyak po kabilang siya doon sa mga tinubos at napatawad po ang kanilang kasalanan. Kaya napakahalaga po ng pag-anib sa iglesia ni Kristo. Kaya wag na po kayong magtaka, mga mahal naming taga-subaybay, kung nakikita po ninyo yung mga kapatid namin sa iglesia masisigla sa mga gawaing ayon sa kalooban ng Diyos na tinutupad natin sa loob ng iglesia ni Kristo. Ang kahulugan po nun ay mas pinahahalagahan po namin ang para sa buhay na darating, ang para sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, at ang paninirahan doon sa bayang banal. Nais po namin doon kayo makasama. Kaya tama po na ang tao'y magsikap Tama na ang tao'y magpagal. Sa mga nag-aaral, tama na tumuklas ng kaalaman. Pero wag po ninyong ibubuhos lahat ang inyong panahon at pagsisikap para sa mga bagay na ukol sa mundong ito. Mawawalan po ng saysay lahat yan. Pero ang pagsisikap para sa paglilingkod natin sa Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo, ito ang ating ikapagmamana ng bayang banal at ikapagkakaroon natin ng tunay na buhay o ng buhay na walang hanggan. Dito po namin kayo nais makasama sa loob ng Iglesia ni Kristo at sa pagmamana ng mga ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay at gaya po ng dati, bago tayo magwakas sa ating palatuntunan, tayo po ay magdaos ng panalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mo pong niloob na kasangkapanin ng programang ito upang mahayag ang mga dakila mong katotohanan. Amen. Sana po ay magaang itong naunawaan, tinanggap ng aming mga taga-subaybay at sila po ay makapagpasya na mas pahalagahan ang para sa tunay na buhay. Amen. Panginoong Jesus, maawa ka po ipamagitan sa aming dalangin at naway pagpalain mo po lahat ng naabot ng programang ito. Amen. Ama naming Diyos, patuloy pong basbasan ang buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.